Lalo Express tayo ngayon. Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Leo sa buwan ng July. Uy, may tumalon agad. Kunin nyo lang kung ano yung naka-relate kayo. Tapon nyo yung hindi. Kung wala, okay lang yun. Maaaring yung sa susunod na buwan, yun yung makaka-relate tayo. So, subscribe lamang po tayo para mabutan natin ang pag-upload ng bagong video sa susunod na buwan. At, pero naniniwala ako na may dahilan kung bakit kayo napadpad dito, lalo na siguro yung oracle card mamaya sa dulo. Maaaring yung mensahe nun, medyo universal kasi yung oracle card eh. Ito kasing tarot, may narrative siya na usually isang tao lang yung mga kanila. General kasi to. Pero punta kayo sa site ko or follow nyo ako sa Instagram. Daily, nagre-reels ako ng reading, short reading, 3 card spread lang. Baka may maka-resonate sa inyo doon. At sa site naman, meron akong free oracle card. Tapos pwede kayo mag-shuffle ng card. Pero personalized reading, mas maganda. Book nga lang nga tayo ng oras. So, mirror, mirror on the wall. Feeling mo, alam mo yung yung feeling wala nang kakampi, na pag-iwanan, iniwan, nawalan ng kakampi, nawalan ng katuwang sa buhay. Hindi ko sure kung sa trabaho to o sa relasyon, I mean love relationship, pero definitely meron nangyari kay Leo na hindi niya nagustuhan. Maaring iniwan siya, nawalan ng trabaho, at wit's end na. At wit's end, ibig sabihin sagad-sagaran na, hindi na alam gagawin, at parang wala nang katuwang sa buhay. Tingnan natin kung love situation yan, kasi ito merong naghahanap ng hustisya. At merong taong hindi mapatawad. Maaaring meron tayong napaggawa ng masama or mali ng mga nakaraang buwan, pero pinagsisihan mo na yon. Pero sa ngayon, parang gusto mong i-win back yung tao, pero ayaw niya na or nawala na siya sa buhay mo. Pwede din yung iba sa inyo, tingin mo or tingin ng family mo, ikaw yung black sheep at parang wala ka ng, yung pakiramdam mo na parang wala ka ng bigay na mabuti, hindi ka na nakakitaan ng maganda ng mga tao sa paligid mo. Pero mukhang medyo may matagal-tagal na rin ito, although yung wrath ng karma ay nararamdaman pa natin hanggang sa ngayon. At maaaring yung iba sa inyo iniisip na parang karma ko ba to? Ito na ba yung karma ko? Kasi sa ngayon maaaring nakahanap ka na ng katuwang, medyo may light at the end of the tunnel, na medyo may pag-asa, pero at the same time medyo fresh pa na may isang bagay na nangyari sa atin quite recently na hindi tayo makatulog dahil doon. Balik natin ha, kasi medyo marami. Nakalaya na sa isang bagay. Pwede din yung iba sa inyo nabigyan ng hustisya, pero pakiramdam ko siguro may legal battle. Meron tayong nagawang hindi maganda nung nakaraan at pinagbabayaran natin siya ngayon. Pwedeng yun nga, nawalan ng trabaho, nawalan ng relasyon, umalis sa isang relasyon na, sorry, phone ko yata yun ang ingay. Umalis sa isang relasyon na tingin niyang hindi na makakabuti sa kanya. I mean, it doesn't matter kung ikaw yung yung masama sa isang relasyon eh. Kung tingin mo yung isang tao na prude or bait-baitan, para sa'yo hindi naman mabait, pero sa mata ng 90% ng population, ikaw yung masama, it doesn't really matter kung sinong masama o hindi sa relasyon. Kung para sa'yo, hindi na nakakabuti yung relasyon, para sa lifestyle mo, hindi na nakabubuti, walang masama kung aalis ka doon. So, maaring yun nga yung pinanggagalingan mo, umalis ka sa isang bagay na tingin mo hindi na makakabubuti sa'yo. Pero sa ngayon, parang pinagsisisihan mo na ginawa mo yun. I mean, dapat maging masaya ako na nakalaya na ako doon, na nakamit ko na yung hustisya or
medyo naririnig na ako sa kagustuhan ko na makamit ang hustisya, pero bakit I feel so alone? I feel so alone ngayon. Itong July, very siguro emotional, if not emotional, masyadong maraming naiisip sa mga bagay-bagay. Pero itong card na ito kasi ay ito, tapos na ang laban. Parang dati, ang weird kasi, parang dati, pinagdarasal mo na kailan ba matatapos to, kailan ba ako makakaalis. Ngayon na nakaalis ka na, or paalis ka na, or makakamit mo na yung hustisya, or parang nararamdaman mo na papakinggan ka na, bakit parang may kulang? Namimiss ko ba yung dati kong buhay na miserable? Namimiss ko ba yung dati kong buhay na nakikipag-away ako? Parang namimiss ko yung nakikipag-away. Wala akong kaaway ngayon. Pwedeng ganon. Weird nun, pero pwedeng may nakarelate sa inyo isang tao na gano'n. So, parang ikaw, pa-breakdown na, alam mo yon, parang kahapon, overthinking ka, hindi ka makatulog, feeling mo natatrap ka sa isang bagay na hindi ka makaalis. Ngayon na nakaalis ka na, parang ano ba to? Bakit wala akong kaaway? Ano ba to? Bakit parang ito yung nararamdaman ko? Bakit parang mag-isa ako? So, siguro iba sa inyo naisip din, ganun ba ako kasamang tao? Ganun ba ako kasamang tao na parang I feel so alone na wala akong makaaway? I feel so alone na wala akong kumakausap sa akin? Ganun ba ako kasama? Baka nga. Kung cross-watcher ka, baka mag-agree ka sa akin. Pero, ayun, dami. Sorry natin. Parang ang tagal ng balik yung gano'n. So, kung nagpapahinga ka ngayon, Leo, magpahinga ka lang. Okay lang yan. Huwag na muna mag-isip ng bagay na ikaka-stress mo pa. So, ika-clarify natin yung mga cards na yan. Pero, essentially, itong na to, si Poseidon. Poseidon ang tawag ko sa King of Cups reversed. Maaaring meron tayong away sa ating ama. Maaari din na, yun nga, tinakwil ka na. Sorry sa ingay sa paligid. Pwede din yan na kuya mo, or pwede din na lover mo, na pwede din ikaw, pero kasi Cancer, Scorpio, Pisces, mukhang meron kang kausap or ka-deal, ka-connect na Cancer, Scorpio, Pisces, at yung tao na yun, siya yung parang kaaway mo, hindi mo kasundo, or yung iniisip mo na tao na bumabagabag sa'yo in life. Ginugulo yung buhay mo but not really. Pwede din na dati ginugulo ka, pero ngayon parang bakit hindi na ako ginugulo nito? Pwede din na ikaw yung nanggugulo sa kanya, nagpapapansin ka sa kanya, pero siya parang tatantanan mo ko pa, o kaya lumayo ka sa pagmumukha ko, yung ganun. So ngayon, ikaw, Leo, ka muna, pahinga mode ka muna, at naghihintay ka na may balik dun sa mga ginawa mo. Pwede din na na-mention ko kanina, yung karma, pwede din na ngayon ay puro bad juju yung pumapasok sa'yo, at iniisip mo, ganun ba ako kasama para puro bad juju to? So, naghihintay ka dun sa balik ng mga good vibes naman na i-share mo sa world. Kung hindi pa kayo nakakaalis, mukhang aalis na kayo anytime soon. Or pwede din na guided ka ng ng kutob na umalis na, kaya ka umalis na. At yung utak mo, pero yung utak mo sinasabi sa'yo na parang tama ba itong ginawa ko? Pero it's a time for you to shake things up or gumawa ng bagong bagay. Basta regardless kung nasaan ka man ngayon, kung nakaalis ka man, nasa isang bagay ka na napapaisip ka, or mag-isa ka na lang ngayon, meron ng pagod, meron ng discontent. Ayokong sabihin na hindi masaya pero more on apathy, more on alam mo yung tapos na yung laban pero pagod ka, hindi pa nakaka-recover siguro dun sa laban na naganap in the most recent past.
O kaya feeling mo, sabihin na natin natalo ka dun sa laban, hindi ka pa rin tinatantanan ng mga masasakit na salita, natalo ka na nga, hindi ka pa rin tinatantanan ng mga what ifs at could have beens, or hindi ka pa rin tinatantanan ng ng gastos, or pwedeng tuloy-tuloy pa rin yung gastos, at hindi na matapos-tapos. So nagko-compound lang, naiipon lang yung apathy, yung discontent, yung hindi mapakali kung nasaan ka ngayon. Kasi pwedeng yung iba sa inyo kinatatakutan yung safety nila. Speaking of safety, ang sinasabi ng cards na tong dalawa na magkadikit is pag-uunahin mo yung emosyon mo sa pagdesisyon, sa paggawa ng desisyon, at hindi pa iiralin ang pasensya, most likely matatalo at matatalo ka lang. So, kung natalo ka na sa isang legal battle, or natalo ka na sa isang, I don't know, custody or whatever, na naiwang ka, natalo ka, na reject ka, kung paiiralin mo yung galit or yung gusto nating maghiganti at ayaw magpatawad, lalong hindi mo makakamit yung hustisya na gusto mo, na pinaglalaban mo. Kasi two-way street siya. It's a test of character. Justice to, para lumabas siya sa core energies mo. Maaring meron tayong isang bagay na hindi natin, alam mo yung may blame, kasalanan niya to, hindi ako sana nandito kung di dahil sa kanya, napagod na ako at lahat, at hanggang ngayon pinapagod pa rin ako. Pag nandun ka sa energy ng ay magpatawad, alam ko mabigat yung salitang pagpapatawad, at hindi siya madali, pero you can always choose to be right, or you can choose to be free. Gusto mo bang nasa cage ka lang, yung grudge, gusto mo bang nandun lang siya? Kasi Eight of Swords, ito yung trapped yun yung kahon, yung pagkakahon sa sarili, pero reverse to. So yung universe telling you na malaya ka na, pwede ka na magdesisyon, pero pairalin natin ang EQ natin, kasi hanggat magla-lash out tayo, mawawalan ng pasensya at gagawa ng paraan or bagay na base sa emosyon natin, lalong-lalo hindi natin makakamit ang hustisya na gusto natin. Sundan mo kung ano yung sinasabi ng kutob mo. Kung sinasabi niya na hayaan mo na yan, tapos na ang laban, magpahinga ka na, at dun ka na makakalaya, dun sa minsan ini-interpret ko tong card na to kasi pwede tong kadamutan. Pwede din na, alam mo yun, gusto mo sa'yo lahat. Gusto mo hawak mo lahat. Gusto mo ng attention, pero at the same time, gusto mo din na sa'yo lang lahat. Ayaw mong i-share. So, pahinga ka na doon, Leo. Oras na para gumawa ng desisyon at palayain mo na yung sarili mo. Kasi anything na gawin mo na out of emosyon, out of galit, hindi ka magtatagumpay. Ito yung card na yan. So, hingi tayo ng mensahe mula sa universe. Uy, protect your boundaries. Kapag tayo ay naaapi, hindi masama na protektahan kung ano yung boundaries mo. Protect your boundaries nga Alamin mo kung hanggang saan ka lang, at huwag ka lalagpas doon. Kung gusto mo na protektahan yung boundary mo, dapat irespeto mo rin yung boundary ng iba. Kung gusto mong mapag-isa, enjoy mo lang yung time na yun, kasi mukhang marami ka rin namang matutunan. Adulting, kapag ikaw na lang mag-isa at makikilala mo din yung sarili mo. Ngayon, kung merong mga tao na gustong mag-poke around at stretch or subukan or i-test ang boundaries mo, sinasabi sa'yo ni universe na protect it with all your might and power. Be fierce. It's okay to be fierce.
lalo na kapag nalalagay ka na sa alanganin. It doesn't matter kung ikaw yung masamang tao, ikaw yung perceived as masamang tao dito. Hindi mo kailangang gumante, pero all you have to do is protektahan mo lang kung ano yung boundaries mo, hanggang saan ka lang. So, iwan ko na yung doon. Salamat for being here, dear Leo. Sana makita ko kayo ulit next time. Like, share, and subscribe lang. And follow nyo ako sa Instagram for daily 1 minute 3 card spread. So, salamat at see you soon. Bye!